Have fun daw. Dali na. Ang bilis na, sakay na. Dali, kaya maglinis ako sa school mo. Are you gonna go to the house? Oo, sa house ako. Bakit? Ha? Because I can get so bored. So bored where? In my school. You cannot be bored, Chico, kay mag-aral ka. You have to learn. Otherwise, hindi ka marunong magbasa. How are you going to basa? If you're going to order in Shopee, how are you going to basa your watch? Ha? I know what I'm doing. You know what you're doing. I know what I'm doing. I'm gonna go to Calby's school. Calby will go to my school. Because Calby will get a small school. I will get a big school. Practice ka ng Tagalog. First door, just say bag, red, kid, dog, and Hala, oo nga pala, magbasa ka pala, no? sun, hat, yes. Ano, yung mga basahin mo, mag-practice tayo doon sa labas. Yes, big, box, Box, red, kit. kit. Piano. Itatay. Tatay niya. Red, kit, Red, box, box, run. run. I'm not gonna say anymore. Maing buntag, everyone. Maing buntag, anak. Bye. Tag everyone. Time check, 7:59. Time check 7:59. Okay, papunta na kami sa school ni Chico. And, hatid ko na siya guys. Nahatid ko na si Calby. So, si Chico naman. Ngayon ay araw ng Wednesday. So, cleaners ako ng Wednesday sa paaralan ng anak kong si Chico. Ang mga anak ko nasa public school. Si Chico nasa kanto ng mababang paaralan ng kanto namin. Doon siya nag-aaral. And, kada Miyerkules, toka si Mr. Yiga, Adil Yiga, na maglinis ang kanyang nanay. Si nanay mo maglinis, no? Si nanay mo magwalis, no? Oo. So maglinis lang ako konti, magdilig ng halaman, maglinis, magwalis, para makatulong din tayo sa paaralan at maganda din yung paligid ng mga bata. So eto na yung huling taon ni Chico guys sa nursery. Kasi last year, nag 1 year siya sa international school. And then ngayon, another 1 year naman dito sa public school. 2 taon na siya nag-aaral actually. So sana ready na siya para mag-grade 1. Mag-grade 1, sorry, mag-kinder pala. So ang classroom ni Calby ngayon, classroom naman ni Chico next year. Kasi i-enroll ko pa din siya sa teacher na, teacher ni Calby ngayong kinder. Dahil si Calby lilipat na sa kabilang classroom which is grade 1. Late na ako natulog kagabi and this week magiging busy ako guys kasi back to back ako ngayon. May mga supplier tayo na magsusupply sa atin ng mga ibebenta natin. And pupunta kami ng Thailand very soon. Ito inuulit-ulit ko guys, no? At kahit hindi po ako pumunta ng Thailand, meron po kaming mga tawag na ito, mga supplier sa Thailand na direct naming contact. So sa mga gustong magnegosyo, meron kayong 2 option. Una, air cargo. Kung gusto ninyo, madam, pabili ako ng ganito, 100 pieces na t-shirt or 200 pieces na t-shirt, let's say. Meron kayong 2 option. Meron kayong air cargo o isasakay siya sa eroplano. In 15 days, matatanggap ninyo yung inyong in-order. And then, meron kayong option na mas mura pero mas matagal. Again,
Option number 2 ninyo, mas mura to pero mas matagal. Manage your expectations, okay? Ang option 2 ninyo ay barko. Isasakay sa barko ang inyong order. So from Thailand, pupunta ng Manila. Pagdating ng Manila, pupunta kung saan kayo. Lahat po yan ay yung regular lang. So between dalawa, air cargo and ship cargo, mas maganda yung air cargo. And still, tuturuan ko kayo guys, it makes sense. Kaya huwag kayong matakot magnegosyo, pa konti-konti lang, no? If you're going to ask me magkano yung sisimulan na pag ganitong klaseng negosyo, magkano dapat yung capital, if you're going to ask me, I'm going to suggest magsimula kayo ng 100,000 pesos straight from Thailand ha, papunta dito. Again, 100,000 pesos straight from Thailand papunta dito sa Pilipinas. So mamaya kwentuhan tayo about negosyo, lalabas lang kami ni Chico. Wait lang anak. Alright. Good morning. Tahimik ang mundo namin ni Bani ngayon. Pero walang makapagbago sa fact na patay ang bulaklak. Ang ganda ng bulaklak. Sabi nila pang patay daw tong chrysanthemum. Hindi man good. May nagabigay ganit ng rosa sa patay. Huwag nyo namang ibahin yung meaning. Ang ganda, di ba? Mga tumagal din siya ng 1 linggo or 10 araw. Ang ganda niya pa rin. Para siyang para siyang autumn. Wag ko na lang tanggalin. Ayan talaga yung design niya. Patay na bulaklak. Ayan, nahatid ko na si Chico. Kami ni Bani muna ay tatahimik. Sabi ni Bani, hindi naman tahimik, maingay pa din. Kasi si Ma'am gablog. Wala kang choice. Sabi nila maganda daw mga napili mo ba? Ay, sa tindahan ko yan. Pakibalik ako doon. Yan, 3 skirt lang. Tsaka yung t-shirt. Tsaka yung isa, yan. Disney. Disney. So, breakfast time tayo habang wala mga bata. Salute. This is vitamin C shot. Made from celery, pepino, lemon, ginger, coconut water, tsaka green apple. Marami pa akong ganito, gang. And then, kanina pagkagising ko, nagtsaa ako. So, this time, I'm going to eat my protein ngayong araw, which is boiled egg. Ito, maganda ipunta doon naman sa sapa, no? Early ka pa ba, no? Tapos, balik kayo agad. Bakit basa yung itlog? Hindi. So, nag-check ako ng aking weight. Kasi I am scheduled for check-up very soon sa hyperthyroidism ko. And, nag-check ako ng kilo ko kasi may kiluhan dun sa may clinic. And I found out na from 59 kg, I am down to 55 kg. So, sa mga nakapansin na pumayat po ako,
Totoo po yan, hindi siya chismis. Pumayat talaga ako by 4 kilos. And that is in a period of 3 months. Kasi I remember December, 59 pa ako December. Then I was trying to cut off my food. November. Nung last check-up ko, nagsimula na talaga ako na mag-cut off ng food. Gradually, nagtanggal ako ng rice. I believe mag 6 months na. So, up to this day, kapag sa whole day ko, halos hindi ako nakakain ng kanin. Pag kumain man ako ng kanin, 2 kutsara, 3, pinakamarami na siguro yung 4 na kutsara lang. Hindi dahil gutom ako nun that is enough, na-train na yung katawan ko ba. So, 55 kg is a very good update. I am hoping na by the time makita kami ng doktor, I am down to 52 kg sana. Kasi wala si Doc, nagbakasyon siya. So, baka sa March first week pa yung check-up ko. But today, pupunta ako sa laboratory para i-check yung aking hyperthyroidism by getting some blood. Anyway, I wanted to talk to you guys about negosyo. So, let me go to punta lang tayo sa, sa shop. Para makapag-usap tayo doon ng maayos. And, I'll bring my things na lang. Tama ba? Yes. Kasi maaga pa akong nagbukas ng shop ko. Kasi marami akong gagawin and may mga supplier akong darating. I wanted to educate you guys about paano magsimula ng negosyo sa bahay. If you want to start something like what I'm doing, it's very possible. All you need is a corner from your house. Huwag kayong mag-isip na marami yung nagbebenta ng ganyan, discourage na ako. Hindi. Kasi milyon ang tao sa Pilipinas plus sa abroad pa. Huwag kayong mawala ng pag-asa na magsimula ng negosyo. Kahit let's say, pwede kayong mag-focus sa t-shirt, or gusto nyo bang mag-focus lang sa jacket, or gusto nyo bang mag-focus lang sa pantulog. You don't have to do naman na halo-halo katulad ng ginagawa ko. Wala namang problema yun. So, ngayon, ayan. So, ngayon, paano nga ba magkaroon ng ganitong klaseng negosyo? I want to put this one in a stand. Para klaro tayo. Kasi pag ganito yung nakawakan ko, medyo siya. Try natin ganyan, medyo. Klaro ba yan, guys? Okay. So, etong episode na to, mag-break muna tayo sa chismisan. Mag-chismisan pa din tayo, pero negosyo yung pag-uusapan natin. Ayan. So, educate ko kayo kung paano. Alright. So, pagdating sa ganitong klaseng negosyo, etong RTW or etong mga clothing, you know what I realize, you guys? There is a good business with clothing. Kasi, regardless kung marami na tayong damit, gusto pa natin ng marami pang damit. Okay? And regardless kung marami ng damit yung 10 tao, may 10 tao pa rin na gusto pa ng damit. Okay? So, like I said, it's still something na we already have it in our system to have these things. So, talagang merong negosyo. Okay? May mga araw na matumal, may mga araw na wala kang benta, may linggo, may buwan na matumal, but business is going to be there. Ganun talaga ang negosyo. Let me be very clear. It's not always Christmas sa negosyo. Tanggapin mo yan. Pag pumasok ka, sabihin mo, Madam, gusto kong magsimula. 100,000 pesos yung gusto kong simulan. Hindi laging Pasko yung 100,000 mo. May mga araw na may benta ka, may mga araw na wala kang benta. But take note of this and I will be very clear. Okay? Regardless kung hindi laging Pasko, the fact na meron kang tinatawag natin na rolling ng pera or yung tinatawag natin na naglabas ka ng pera, may pumasok na pera, naglabas ka ulit, may pumasok ulit, ibig sabihin nun, nasusustain ka. Okay? Let's not even talk about if you have a family, if you have a husband, if you have a wife, if you have kids. Just think about it na ikaw lang. Imagine yung pera mo na, let's say, babaan natin yung value para mabilis. Yung pera mo na 1,000. Pag binili mo yun ng 2 item, tag 500 yung 2 item na yon. Let's say, okay, 500. Binenta mo yung tag 500 mo ng 750. Imagine, ang magic nun guys, yung 1,000 mo naging 1,500. All you have to do is, of course, exert your effort.
Okay? Maglagay ka ng effort para tumubo yung pera. There's no such thing as free. There's no such thing as easy money. Lahat yan kailangan mong gawan talaga ng something. Kailangan mong gawan ng effort. Kailangan mong mag-split. Okay? Don't take it very literal. Pero ang ibig kong sabihin is kailangan mo siyang pagalawin. Alright. So, itry kong maging dahan-dahan this time, ha? Para sa lahat ng mga single nanay dyan, mga estudyante, o may estudyante bang nakikinig sa akin dyan, taas paa kayo. Makinig kayo kay Princess Liga. Mga estudyante, palakihin nyo yung baon ninyo. Huwag kayo magsigihingi sa nanay nyo ba? Anyway, kung maghingi kayo sa nanay ninyo, it's always good to learn business na bata ka pa. Okay. So, ngayon, let's say, I'm talking about pag may ready kang capital, you want to start something na steady na siya. Hindi naman ganun kalaki kasi pag sinabi natin sobrang laki ng capital, minsan aabutin naman ng 500,000 pataas, 300,000 pataas, if at least meron kang 100,000 pesos. Pagalawin mo yung pera na yan. Okay? Let me even have a calculator here. Ayan. So, let's say, magbibigay ako ng example sa inyo. Okay? Para klaro. Try ko ilagay dito sa gilid yung mga numbers para klaro siya. Para kasi sa iba hindi, minsan kasi sinasabi ng iba hindi kasi klaro sa akin, madam, hindi ko talaga maintindihan. If you're not interested, you can skip this video. If you don't want to listen to this type of content, you can stop watching. Wala man problema. But if you will see, you will benefit. Kahit hindi kayo magkuha sa akin ng item, kahit sa ibang item, ano bang gusto nyo ibenta, isda ba? Or ano ba yung passion ninyo? Ukay-ukay ba? Damit ba ng mga bata? Sapatos ba ng mga bata? Kahit ano, bigyan ko lang kayo ng example. Okay? Huwag matigas yung ulo. Alright. So ngayon, for example, meron kang capital na 100,000 pesos. Ngayon, meron kasi tayong tinatawag na mga supplier. Pwede kang magpa-supply sa Pilipinas. Meron tayong tinatawag na Taytay. Okay? Sa Manila, pwede ka maghanap ng supplier dyan. Pag may capital ka na, spot your supplier. Anong negosyo yung gusto mo at maghanap ka ng supplier mo. Okay? Pag may capital ka na, make sure na yung supplier mo ay talagang legit yung binibenta or legit yung product. Make sure na may market ka, may target market ka. Kung mga sapatos ng mga bata or damit ng mga bata, make sure na may target market ka na. Marami kang kaibigan, ganito, ganyan, mahilig ka sa mga bata. Yung talagang inclined sa passion mo. Ngayon, if may capital ka na, may supplier ka na, okay, na legit ha, I'm talking about legit, hindi scammer. Now, you are going to decide na gawin mo yung pinakaunang purchase mo for your own personal business. I'm not talking about big business, guys. Let's take that away. I'm just talking about simple, maliit na negosyo para ikakasaya ng puso mo at magpapabisi sa'yo para hindi ka laging nag-iisip kung nasaan yung asawa mo. Hindi ka laging nag-iisip ng mga bagay para sa ibang tao. You are thinking about something for yourself. Something na makapabisi sa utak mo. Tsaka kapag hindi kasi nagbibisi yung utak natin, hindi nag-exercise, baka magka-dementia tayo, no, in the future. Kasi hindi na natin na-exercise yung utak natin. Compute kahit pag may time. Okay. So, ngayon, meron ka ng supplier, na-identify mo na yung produktong gusto mong ibenta, may capital ka na, have your first purchase. Huwag ka maging negative sa negosyo. Negosyo is always a risk. It's always a risk. It can be negative. I always share this with you coming from the bottom of my heart. It can be negative. It can be positive. Huwag kang mag-assume na positive lahat. Pwede kang mag-believe, pwede kang mag-isip, pero bigyan mo ng space. Bigyan mo ng space yung challenge sa negosyo, yung negative sa negosyo, yung downfall ng negosyo. Bigyan mo ng space para hindi ka magkaroon ng moment na shock, depression, anxiety, iiyak, malulugmok. Huwag ganun. Okay? Bigyan mo ng space yung pagbagsak. Bigyan mo ng space yung pagkalugi. Kasi kahit na malugi ka, bumagsak ka, katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ka totally zero. May learning ka. And the next time, if you want to try again, meron ka ng learning and you can do it better. Kasi hindi mo malilearn ang negosyo, guys, kung titingin ka sa ibang tao. Hindi mo matututunan ang negosyo kung makikinig ka lang sa kaibigan mo na nagnenegosyo. Matututunan mo lang ang negosyo pag ginawa mo. Okay? Gawin mo. Regardless. So, let's say 100,000. Para to sa mga interesado ha, katulad ng mga kababayan natin sa abroad, or may gusto kayo, may kapatid kayo na mahilig sa negosyo, may tiwala kayo sa kanya, gusto niyo siyang kapitalan para masuportahan niya yung ganito, ganyan. Maraming reason. So, for example, 100,000 pesos.
Pwede kang kumuha sa Pilipinas na supplier. Pwede sa Vietnam, kasi yung Vietnam patok naman ngayon. Pwede ka sa China kumuha, pwede ka sa Thailand kumuha. Kapag sa amin, sa akin at sa kapatid ko kay Madam Sheena, we do supply ng mga product galing sa Thailand. Ngayon may dalawang option, okay? Pwede kayong kumuha ng product na nandito na sa amin sa General Santos City or gusto nyong kumuha mismo sa Thailand. Okay. Ngayon, pag sa Thailand kayo kumuha, of course, kailangan yung maghintay. Meron kayong tinatawag na waiting period. Kapag dito naman sa Gensan, may waiting period pa din kasi iso-sort out yung order nyo, ipa-finalize, ipapacking, isi-send, aantayin nyo ng konti. So, there is still waiting time there. Okay? Huwag tayong atat na pagkabayad mong ganyan, pagkabukas andyan agad yung item. Hindi. Okay? So, ang gagawin kong example yung sa Thailand natin na product. For example, yung 100,000 mo, magsimula tayo sa pinakasimple. T-shirt. Kasi ang ganda talaga ng mga t-shirt sa Thailand. Lalo na yung mga print. Okay? Kasi yung print nila guys, subok na namin at lahat ng mga naging customer ko ng t-shirt. If naging customer ko kayo, comment down below na yung mga t-shirt namin talagang premium quality. Meron kaming 3 klaseng t-shirt. Ang isang minimalist na pwede siyang embossed or pwede siyang embroidered. Meron kaming printed, premium printed na t-shirt na yung print, maghiwalay na lang kayo ng asawa mo ng 5 taon, 6 na taon yung t-shirt mo, buhay pa. Ang ganda pa ng print, walang bawas, walang kulang. Kasi kahit labhan mo siya ng paulit-ulit, isampay mo ng paulit-ulit, talagang maganda yung quality ng t-shirt. And let's face it, regardless kung gaano kadami yung damit natin, we always come back to the t-shirt. Okay? So let's say t-shirt yung gusto mong inegosyo sa 100,000 pesos mo. Pwede ka nang magpa-quote. Kung may kilala ka na supplier, okay? Again, it doesn't have to be us. Binibigyan ko lang kayo ng tinatry kong bigyan kayo ng example at binibigyan kayo ng vision by using my own vision, no? Na naging vision ko siya before. So ngayon, let's say, ano bang style niyan, madam? Unang-una, yung negosyo po, hindi ko alam sa iba, pero sa amin, and sa mga kilala ko na mga supplier na naging supplier namin, business is always cash to cash basis. Bakit? Kasi cash nyong bibilhin sa amin, cash naming binabayaran sa mga manufacturer, sa mga supplier, sa mga distributor. Lahat po yan cash, hindi po yan inuutang. Kaya kailangan nyo magbayad ng cash. Pagka utang po yung sadya ninyo or kukunin nyo yung items na walang bayad, hindi pwede. Okay, let me be very clear, hindi pwede. So by the time na mag-inquire kayo sa supplier, may na-spot na kayong supplier, may na-spot na kayong product, make sure na kompleto yung pera ninyong pangbayad. Okay. Pag nagbayad, pagka nagkaintindihan na kayo at gumawa ka na ng bayad, of course, yun na yung waiting time. But then, let's go back. Sa amin naman ng kapatid ko, for example, t-shirt yung gusto mo, pwede ka na magpa-quotation. Madam, can you quote me for 100,000 pesos na total na order, kasama na yung shipping? Yun yung next nating gagawin. Kung ako, ang ginagawa ko or ginagawa ng ate ko, gagawa na kami ngayon ng inyong quotation with all the details. Pangalan ninyo, contact number ninyo, and tawag na to, yung details ng budget ninyo. Doon na namin i-draft yun lahat. Alright. So ngayon, may maraming nagpapadraft sa amin before na nasasayang yung panahon namin ng ate ko. Kaya this time, kapag seryoso ka talaga sa negosyo and you already decided na kami yung maging supplier mo, nagpapadeposit kami ng ate ko ng certain amount. Hindi naman kalakihan. May certain amount kami for the time spent na nagdraft kami ng package mo. Okay, let's say 1,000 or 2,000, ganon, depende. So ngayon, pag nag-draft kami sa'yo, for example, 200 pieces na t-shirt, ganito yung kanyang bigat, ano yung gusto mong shipping, cargo ba or air cargo? Okay. So ngayon, etong air cargo natin, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, air cargo takes at least nasa around 2 weeks maximum yung aantayin mo. Naka-aeroplano yan siya, yes. It actually arrives very fast sa Manila. Ang problema kasi nun, i-check pa naman yan ng customs. Okay? Pero wala na kayong babayaran yan. Lahat yan pasok na dun sa babayaran nyo sa shipping. And then, from the Manila, isasend na naman by air, door to door sa bahay ninyo, saan man kayo sa Pilipinas. Again, maximum lang yung 2 weeks. Minsan, marireceive mo na siya ng 7 days. Minsan marireceive mo na siya ng 10 days. Ganun lang kabilis ang air cargo. Okay. So, ngayon, kunyari nag-air cargo kayo, ano ang mangyayari nun? From the capital of the item, dadagdag ka ng presyo, dadagdag ka ng amount dun sa capital ng item mo na magka-cover dun sa iyong shipping fee. For example, yung item ay binili mo ng 200 pesos. We're talking about
Thailand money, pero i-convert ko na para sa inyo. Let's say 200 pesos yung kada item. Ngayon, kung sinip mo siya via air, let's say pagkatapos mo siyang i-divide, yung total amount na binayaran mo sa air cargo, i-divide mo sa total number of pieces na nasa loob ng box mo, yun yung magiging shipping cost ng bawat item mo. For example, kung nabili mo yung item ng 200 pesos and then yung shipping cost mo, dinivide mo sa quantity na nasa loob ng box mo, let's say another 200 pesos. So, ibig sabihin yung capital mo sa isang item is 400 pesos. Example lang yan ha. So, pag 400 pesos yung capital mo, how much can you sell that item? Well, depende sa'yo. Depende sa pag-markup mo. You can sell the item for 499 pesos. Pwede ka magtubo ng 99 pesos. You can sell it for 550 pesos. You can sell it for 590 pesos. You can sell it for 650 pesos. Depende sa item mo. Depende sa presyo. Depende sa expenses mo. So, after mo kasing malaman yung capital mo per item, idagdag mo yung shipping fee cost mo, or ano ba yung mga nagastos mo, hanggang sa nahawakan mo yung item. Tsaka ka mag-decide kung magkano yung markup mo. Example lang yun guys ha, huwag niyong gawing totoo, example lang. So for me, kasi tina-target ko talaga na mas maging mura na compared before sa Mayumi Thailand Closet natin kung saan nagre-renta kami, na yung mga item namin na minsan umaabot kami ng 1,980, meron pa rin akong few items na ganun. I'm trying to let them go by putting them on sale. Pero I would like to target na talagang very minimal na yung presyo. For example, sa mga t-shirts ko, okay, yung mga t-shirts ko, yung iba binibenta nila yung mga t-shirts ko for 750, 790, pero for me, I sell them for 650. Maybe kapag 690 or 650, maybe kapag konti na lang siya, I can put them on sale or yung mabilisang pagbenta. So kahit na i-put mo siya sa sale, hindi ka pa din mazi-zero. At least meron kang enough markup to cover your expenses. Okay, ganun yun siya. So, if you want to have this kind of explanation one-on-one, pwede din tayong mag-usap kapag very interested kayo na magsimula ng maliit na negosyo. Okay? So, maraming nagsasabi sa akin na, marunong ka lang mag-share ng negosyo mo, ilan naman ang bagsak mo? Yes! Ganun talaga ang negosyo, sister. Pag nabagsak ang negosyo, hindi ibig sabihin na magtunganga ka lang dyan, tapos magpa-depress ka, hindi, magbangon ka ulit. Anyway, hindi mo naman pera ang ginamit ko, kapital. Pera ko naman ang ginamit ko at pera ko din ang bumagsak. At ako lang din ang tumanggap ng learning. So, wag kang magalit. Okay? Wag kang maging judgmental sa mga tao. At least kami, may guts. Oh, 'di ba? At least kami, malakas ang loob. Hindi kami wala kaming panahon mag-judge ng iba sa kabagsakan ng iba kasi kami, marami din kaming bagsak pero marami kaming learnings. That's what I'm trying to say. So sa mga gustong magnegosyo, huwag kayong matakot. Yun yung pinaka-point ng lahat. Huwag kayong matakot. Sugalan niyo yung negosyo. It's always worth it. Yung maayos naman na negosyo, ha? Huwag naman yung negosyo na pagbebenta ng kidney sa black market. Huwag naman ganun. So, ganun yung sinasabi ko guys na ng negosyo ha. So if ever na kayo ay interesado, katulad ng sinasabi ko, si Madam Sheena tsaka ako, we do supply items straight from Bangkok, Thailand. Okay? Pag kumonta kayo sa amin, Madam, gusto ko ng mga items sa Bangkok, Thailand, i-set nyo yung budget ninyo kasi yan yung una namin tinatanong, magkano yung budget mo? Ang iba may mga boutique sila, ang iba may mga location sila, ang iba katulad lang din sa akin sa bahay lang. Kasi sa bahay lang din ako nag-start. At ngayon, bumalik din ako sa bahay. Parang meron akong bodega dito sa bahay. There's always business with this kind of, with this kind of items na pwedeng ibenta. Lahat naman na pwedeng yung maisipan nyo. Basta mahilig kayo, may passion kayo, madali lang talaga yan siyang i-push. Kasi lalabas din sa inyo yung hiling. Ako, mahilig ako mag-t-shirt. Kaya when I sell t-shirt, I feel happy. Mahilig din ako mag-jacket. So, if I sell jacket, I'm happy. Ganon. And speaking of jacket, I have jackets new arrival. May Aloe brand tayo na mga jacket for men and women. Napakaganda. Windbreaker, may hood, walang hood. If gusto nyo makita yung mga binibenta ko at live selling ko, guys, eto po yung aking Facebook page. Nagla-live ako dyan gabi-gabi. From 8:30 p.m. to 10:30. Hala, anong ginagawa ni Miss Yiga? Ni Mrs. Yiga ng gabi? May mga racket pala siya pag gabi. Yes, nagla-live selling ako pag gabi. Kalmahan mo yung puso mo. Ayan. So, sa lahat ng gusto magnegosyo, pag nasa abroad ka naman, nasa US ka, and then gusto mong pasukin yung eBay, or gusto mong magbenta, pwede din. Pwede ka din magpa-shopping sa amin. Pwede mo kaming utusan mag-shopping for you. Pwede mo kaming tanungin, Madam,
may next trip ka ba sa Thailand? Pwede kaming magpa-shopping for you. Madam, pwede ba kaming umorder ganito, ganyan? Okay? Pero may iba kasi na medyo, sila masyado silang demanding. For example, ganito mismo. Hindi namin magagawa yan for you. I'm sorry and we do apologize in advance. Pero we cannot do that kasi mahirap yan. Pag sinabi mo na 100,000 budget mo and then you want long dresses or cocktail dresses or jackets or sleepwear or t-shirts or glow-in-the-dark t-shirts, mabilis yon. Okay? Pero pag sinabi mo, ganito mismo madam yung gusto ko, 5 yan, tapos naghanap ka lang online, ay mabuang kami kahanap niyan guys, hindi namin niya makita. So we don't say yes to that. What we can do actually, if we are in Thailand and you want us to go shopping for you, we can move around together via live and then we can do the transaction that way. Pero like I said, lahat po yan bayad muna. Kasi in the end, may iba na sayang yung 3 araw namin, 5 araw namin, pero in the end, hindi pala bumili. I hope you understand that. Alright. So, yun lang muna guys, no, ang aking i-share sa inyo. Again, this is just business kwentuhan. If you have any questions, please comment down below. And by the way, sa mga nagtatanong kung ano yung insurance ng mga anak ko at magkano, katulad ng sinabi ko sa inyo, it is from Cebuana. Pumunta kayo sa Cebuana, tanungin nyo Health Max Insurance, 3,000 pesos, one-time payment, 1 year kayong cover. 1 year kayong cover. One-time payment lang yan, hindi monthly. One-time payment. 3,000 pesos, covered kayo ng 150,000 pesos consumable sa isang taon. Ibig sabihin, pag na-hospital ka ngayon, nag-cover sila ng 30,000, may 120,000 pa natitira. Pag na-hospital ka na naman within this year, ng 60,000, so 90,000 na lahat ang nagamit mo, may natitira ka pang 60,000. Ganon. Okay? Pero like I said, merong terms and conditions. Intindihin nyo lahat yan. Magtanong kayo sa Cebuana. Kasi hindi po ako promoter nila, hindi din po ako bayad, pero I want you guys to have this kind of option for yourself and sa family ninyo. Okay? So again guys, yun lang muna. Ako'y magpapaalam na. Let me know what you think down below. Sa mga nanood ng recent chismis ko tungkol kay Mr. Giga, panoorin nyo, advisean nyo ako, so palpalin nyo ko, whatever, babasahin ko yan lahat and magko-comment ako nyan later pala. Sana wala akong muta habang nakikipag-usap sa inyo. Okay, anyway, para may muta ako. Anyway, yun lang guys. I'll see you in the next one. Much love, Princess.